Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang analysis o forecast ng isang political analyst dito sa senatorial elections ngayong Mayo 2025. Team Suka versus Team Sinusuka. Ang kanyang forecast is dalawa o tatlong kandidato lang sa Team Sinusuka, yung bagong alyansa, ang makapasok sa Magic 12. Ibig sabihin, 9 or 10 candidates manggaling sa Team PDP Laban. Okay. So, sino itong political analyst na ito? Walang iba kundi si Jose Alejandrino. Ano na ito? Panahon pa ni FBR, political advisor na ito. Pati nung panahon ni FPRRD, ganun din, political advisor ng mga presidente. So, ito ang kanyang post ni Jose Alejandrino. Sabi niya, I don't look at surveys. I have several ways of gauging the real sentiments of the people. So, wag po tayong papadala sa mga survey dahil maraming mind conditioning surveys ngayon. Okay, sabi niya, one way of studying crowds and their reaction. When a crowd is enthusiastic, it tells me a lot. Then I look at the age groups. When I find a lot of people between 20 to 30 years old of age, it tells me a lot about where the future of the country is headed. Okay. Reaksyon ng mga tao. Kagabi sa Cebu Indignation Rally, talagang dumadagundong ang venue sa sigaw. Hindi pinipilit. Walang MC, walang gobernador na kagaya sa Negros. Yung governor doon na BBM, BBM, walang nagre-response. Mingaw man. Tignan nyo, yung enthusiasm ng crowd, doon mo makikita ang tunay. Okay? Sa bagong alyansa, hinahakot ang mga nag-attend. Mayroon pang pulis, pinapasuot ng pula para pandagdag sa audience. Dito sa Team Duterte, walang hakot kagabi. Ano lang, nagsimula lang sa motorcade. And then announcement ng mga social media influencers. Yun na. I don't know kung how many, ilang 100,000 ang nag-attend. Tinitignan ko ba, may nabasa akong post na baka daw umabot ng 1 million. I'm not sure. So ito, study the crowds and their reaction. Ang galing. Sabi niya, I think Bongbong's candidates are in for a big surprise. The way I see it today, his senatorial slate won't carry Mindanao, Cebu, part of the Visayas, a number of key provinces in Central Luzon, most likely even Metro Manila. My projection, ito na, is only 2 or 3 in his senatorial slate will make it to the Magic 12. Modesty aside, I had correctly predicted the results of all elections starting from FBR. Remember what I had written about the Otso Diretso not making it? Not a single one got selected to the Senate. Okay pala ito, yung Otso Diretso. So ito naman ngayon, may nabasa akong post, ADIC, ADIC. Ano yung meaning ng ADIC? Alyansa Diretso Cubeta. Hindi lang Inidoro, Cubeta na. Okay. So anong rason? Bakit dalawa o tatlo lang makapasok sa alyansa? There are many reasons why Bongbong's slate won't prosper. The main one being Bongbong himself who has no credibility. Kanya yung magpuntang Pangulo sa mga rally, kumakaway. Wala, kung mayroon mang nagre-respond, mabibilang mo lang sa kamay. Ganun siya, parang barangay captain lang dating, hindi katulad si Tatay Digong na talagang
sumisigaw ang mga tao, Duterte, Tatay Digong, ibang-iba ang karisma, ang magic nitong Duterte at saka PBBM. In fact, his endorsement I see as a kiss of death for those running under his banner. Whenever Bongbong speaks, he turns people off because he has practically no achievements. They compare Bongbong to Digong and they resent it when they see Bongbong's cohorts destroying Digong, whom they think is a much better president. I expect a backlash at the 2025 midterm election. But I say let them continue what they are doing. They are digging their own political grave. The more they persecute Digong and Inday, the more sympathy the Dutertes get. Pinoys always had a soft spot for those unjustly persecuted because they themselves have been taken advantage of by unscrupulous and corrupt politicians. Okay? Bongbong is carrying a heavy luggage. Pinoys should consider themselves lucky that Bongbong has a New Yorker wife who is probably even more unpopular than her husband. Pinoy should also be happy that Bongbong has a cousin, a Speaker of the House of Representatives, who is doing an excellent job of destroying him. So, yun po ang analysis ni Mr. Jose Alejandrino. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. Sabi ni Belio Rodin, deeply peruse analogy, point by point, very informative. Elani Tenidero, agree. Stephen Hook, magdilang anghel ka sana. Diba? Norbe Eding, a repeat of Diretso sa Inodoro, solid Duterte. Napoleon de la Torre, just go to BBM Facebook page and look at the ha-ha-ha reactions. We already know the result, 12 to Enidoro. Okay. So, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyo. At ang income sa channel na ito, tinutulong natin sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng yero at pako para itong tribo makapatayo ng bagong bahay o ma-repair nila ang sira-sira nilang bahay. So, panoorin nyo itong video na ito nang papakita ng kawawang kalagayan ng mga bahay nila, butas-butas ng kanilang mga bubong, kaya kailangan nila ng yero at pako para makapatayo ng bagong bahay. Salamat! Kabalikat kayo sa pagtulong sa tribo. Ituloy nyo lang ang inyong panonood, lalo na ang inyong hindi pag-skip ng mga ads. Kami dito sa Sangkanan. O muna ni ang makita ini sa Sangkanan ang Mount Kitanglad kanang iPags. O muna ni ang balay ni Kuya nga pogon o ako siyang doolon. Ayo Kuya! Ayo! Oo, sige. Dayon ko sa imong balay Kuya. Muna ni Kuya imong balay. Nga kugon. Oo, mukha tong sagbot nga kugon muna ni imong balay. So kuha na gyud gipalid na sa hangin. Tungod sa kadagan sa hangin, gipalid na imong atop. Oh, so kana gasugda na pud og kuan hangin ang imong atop nga naa dapit diri. So, wala na gyud mo Kuya kakasilungan ani. Oo. Iko na og trapal apan ang trapal di man gyapon magsilbi kay naaraman diya na butang apan naaman ang bangag yod.